Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video, Senador Mick Zubiri kay Bato lalong nasaktan. Yan guys, kasi nga lumalabas na nag-trader itong si Bato. So alam naman natin, siguradong napanood niya guys, di ba? Yung mga eksena dyan sa Senado na kung saan nung nag-resign, sinasabing nag-resign siya, pero ang totoo niyan nasibak siya. 'Di ba? Inunahan lang para hindi mas nakakakaya. Pero ang pinakamasakit na nangyari sa kanya, itong kay Bato na sa buong akala niya, dahil nung inumpisaan nitong si Bato, yung PIDEA leaks, 'di ba? Nanggaling ka sa vlogger na si Maharlika. Pinikap ni Bato, guys. Binigyan ng platform sa Senado. Hanggang yun na nga, nagkaroon nga ng hearing dyan sa Senado at yun nagumpisa ng PIDEA leaks na kung saan talagang nadadawit dito o ang laman ng PIDEA leaks ay ang paninira dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa dami ng mga sinabi ni Morales, wala ni isa na prove siya na may totoong ebidensya, di ba? Alam niya, ang source niya ay yung informant na hindi niya na maalala. Pero pinipilit pa rin niya na authentic daw to dahil may butas nga ng puncher. So alam niyo na yan guys, matagal lang istorya yan. Pero dahil nga dyan, di ba? Ang sabi mismo ni Zubiri, hindi niya nakayanan ng pressure. Talagang bumigay na siya guys. Dahil daw pinakamataas, pinakamakapangyarihan ang gumalaw na dito. So ibig sabihin, kasi siya, di ba, Senate President siya guys, mataas na yung pwesto sa gobyerno. Pero hindi pa rin umubra. So ibig sabihin ng Malacanang ang tinuturo niya. Wala nang iba kung hindi si President Bongbong Marcos na ating presidente. So kaya nga yun ang nangyari. Tapos dahil doon, wala na, nagka-letse-letse na at marami ng mga senador ang nagagalit dito. Kaya Bato, 'di ba? Bakit pa niya tinutuloy even yung mga congressman sa kabila ng wala namang matibay na ebidensya, kaya tuloy lalong nasisira itong si Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang sa umabot na nga dito at yun na nga nag-resign niya at itong si Bato umiyak ng umiyak. Sa buong akala ng taong bayan umiyak dahil sa pag-resign ni Zubiri. Yung pala guys, kasama siya sa bumoto na napatalsikin itong si Mig Zubiri. At ngayon, di ba? Naguhugas kamay siya na hindi na daw kailangan ng boto niya dahil nga tapos na yung botohan bago pa siya bumoto. Yun ang paliwanag ni Bato. Pero ang sabi naman ni Jingo Estrada, hindi. Kasama sa plano o sa bilang itong si Bato bago pa yung nangyari pagre-resign ni Bato. Kaya lalo talagang sumakit ang dibdib nitong si Mick Zubiri at hindi matanggap. Alam naman natin guys, di ba, kahit sa totoong buhay, sa relasyon, kaibigan man yan, pamilya man yan, o kung ano, pagka talaga tinrader ka, napakasakit, di ba? Naakala mong sinuportahan ka, di ba? Naakala mong sa yung tumutulong sa iyo. Ngayon, di mo pala alam, isa sa nag-trader sa'yo at hindi ka sinuportahan. Kaya sabi nga ni Mick Zubiri guys, ito yung statement niya, sabi niya, I've seen strange things in my career and this happens to be the strangers. Kung kahapon ako'y heartbroken, ngayon ako'y dumbfounded. Hindi ko magets, magras yung pangyayaring yun. Niyakap mo pa asawa ko. Wow. Parang bakit mo pa niyakap ang asawa ko? Yun na nga guys, di ba? Niyakap yung asawa niya, umiyak siya. Siyempre, sino mag-aakala na si Bato ay nag-trader, di ba? Kaya talagang ganyan ang politika natin guys, di ba? Diyan mo makikita na nawawala yung prinsipyo. Kasi imagine mo si Zubiri, pinaglaban niya itong si Bato sa kabila ng maraming tumututol.
gusto nang matigil itong hearing na to, pero pinayagan siya ni Subiri. Pero sa kabila ng yan, na traitor pa rin. So, nasaan ang prinsipyo ni Bato, di ba? Isa pa naman sang PNP chief. Di ba? PNP chief siya. Ibig sabihin, astig talaga siya, di ba? Tapos naging senador. Di ba? Sinasabi nila makabayan daw sila, pero nasaan ang kanyang prinsipyo? Itong personal na prinsipyo lang hindi niya kayang gampanan. Di ba? Yun pa kaya para sa taong bayan. Kaya mag-ingat po tayo, lalo na ngayon pa, parating na yung 2025 election. Mag-ingat tayo sa mga ganitong politiko na sinasabing makamahirap, may malasakit sa mga Pilipino. Mahal nila ang mahirap, mahal nila ang Pilipino, pero pagdating sa prinsipyo, ay nakikitaan sila ng pagka-trader. Marami po dyan sa mga politiko na yan, na hindi talaga para sa bayan ng kanilang interes, para lang sa kanilang sarili. Dahil nga nandun na, di ba, pumirma na nga itong sa mga PDP na kagrupo niya, si Robin Hood Padilla, si Tolentino, at itong si Bongo. Di ba? So, imagine nyo guys, lahat sila, PDP, ang talagang bumalidtad at hindi sinuportahan itong si Mig Subiri. Kaya ngayon talagang kung titignan mo si Subiri, parang awang-awa sa sarili, di ba? Parang sinasabi niya ano bang nagawa. Kaso naging problema nga lang kay Subiri, yung prinsipyo na kailangan daw open lahat, ba walang pro Marcos, walang pro Duterte. Kaso depende, di ba? Kagaya niyan, Fidelix, wala namang matibay na ebidensya. Bakit niya binigyan ng oras at platform na naging sanhi, kaya siya na bumagsak, o kaya siya niligwak pala, guys, di ba? Kaya siya niligwak dyan sa Senado dahil nga sa sobrang pagtitiwala niya sa mga kapwa niya senador na kung saan na hindi naman pala sa kayang ipaglaban. Di ba? So kayo guys, anong masasabi niyo dito sa mga taong ganito na hinalal ng taong bayan yung mismong prinsipyo, sa sariling prinsipyo lang? Di ba? Mahiya ka naman, di ba? Sinuportahan ka ng tao. Di ba? Binigyan ka ng mga pagkakataon, hearing yan na para sabihin na transparent ka. Sa kabila nung wala namang talagang ebidensya at nagawa pa din Bato na traitor rin siya. Kaya sana guys, bumoto tayo sa mga politikong hindi tayo titrader rin. Kasi sa mga ganitong personal lang, titrader rin sila, di ba? Paano pa kaya yung ating bayan? Di ba? So, sana maging maingat po tayo dahil ang bayan natin ang nakasalalay dito. Kaya guys, malaya kayo kung anong masasabi nyo sa pagka-trader nitong si Senador Bato de la Rosa. Alright guys, hanggang dito lang po. Abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much.